Saan nga ba mas murang magpagawa ng receipt? Sa BIR or sa BIR accredited printing shop? May printing shop po kami. Pwede po bang kami na lang ang mag-print ng aming sariling receipt? So, hi guys! Ilan lang yan sa mga question na nakuha ko regarding sa business registration this 2025 for online business. So, ngayon sasagutin ko siya and kung bakit ngayon lang because kahapon ko lang nakuha yung aking 10 booklets ng receipt. So, this is my 10 booklets of receipts. Ayan, sales invoice po ito ha. Sales invoice kasi nag-offer po ako ng products. Saan nga ba mas murang magpa-print? Based on sa aking mga na-research, mas mura sa BIR. Kasi yung akin, umabot lang siya ng 1,400 for these 10 booklets. And hindi na ako nagpagawa ng sworn declaration and authority to print kasi automatic na yung mismong printing shop na ni-refer sa akin ng BIR, doon sila na yung nagpa-print. So ito ang aking authority to print. Binigay ko sa akin yesterday nung nakuha ko yung aking mga receipts. Kasama na rin dito yung sworn declaration. So sa mga nagtatanong about sa sworn declaration, ayan, yung aking printing shop na mismo yung nag-print noon, so hindi ko na siya pinroblema, hindi na ako ang nag-print po. Since yung akin, umabot lang ng 1,400 yung 10 booklets, nagtanong-tanong ako sa iba, and yung iba 1,500, yung iba naman nakita ko 2,500 daw yung sinisingil, so mas okay siguro na doon na lang kayo magpa-print sa BIR. Regarding doon sa isang question na tinatanong niya, may printing shop po kami, pwede po bang kami na lang ang mag-print ng sarili naming sales invoice or receipt or service invoice? Ayan. Yes po, pwede pong kayo ang mag-print if accredited po kayo ni BIR ha. Doon lang po kayo magpapaprint sa BIR accredited printing shop kasi po na hindi po yan mag-a-appear sa inyong Orus account. Kasi sa Orus account doon yung makikita kung accredited ba yung printing shop na pagprintan nyo ng sarili nyong sales invoice or yung receipt nyo. Ito yung sample copy ng aking receipt or sales invoice receipt. Ayan, ganyan siya. So, sa aking 10 booklets, ayan, meron na siyang 500 piraso ng resibo. 500 pieces, ayan. Per booklet, may serial number siya. So, dito sa pinakauna, 1 to 50 meron siya. Ang kagandahan dito sa mga receipt na to guys, kapag hindi nyo siya naubos within 1 year, ayan, kunwari, this year, ang nagamit nyo lang is 5. So, next year, pwede nyo pang gamitin yung mga natira. So, ganun siya. Hindi siya yung mag-expired and then mapapagawa na naman kayo ng bago. So, tinanong ko dito sa printing shop na pinaprintan ko and sinabi nila sa akin na continuous daw ang paggamit nito. So, kailan nga ba kailangan magpa-print na kayo ng inyong sales invoice or service invoice? So, sabi sa akin, ang advisable daw kapag daw dadalawa na lang yung receipt nyo and nagamit nyo na yung 8, ayan, magpa-print na daw kayo ulit ng inyong resibo para hindi kayo mauubusan. So, if ever kayo ay naghahanap kung saan pwede magpa-print, mas okay na magtanong na lang kayo sa BIR para sa mga prime business owners na katulad ko, ayan. Kagandahan sa akin, yun nga 1,400 lang siya, 10 booklets na. Eh, yung downside lang is kailangan ko pang pumunta doon sa 13 kasi sa 13 ako nagpa-print nito. Wala kasi akong kilalang accredited ni BIR dito sa Tagaytay. Yun lang yung downside niya. So, I had to go to 13 para magpa-print ng aking sales invoice kapag naubos na siya. So, paalala lang, just make sure na accredited po ni BIR ang papaprintan nyo pa. Hindi naman sayang yung pera nyo kasi mahal din. Magkano din yun? 1,000 pesos, 1,000 plus, 2,000. So, hindi natin pinupulot yung pera. So, make sure lang na accredited ni BIR, doon kayo papaprint. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Bye!